Ang ating bansang Pilipinas ay mayroong mga opisyales na may mapanagutang paglilingkod at matatag na paninindigan sa tungkuling sinumpaan. Ilan lang ito sa mga isyung moral sa paggawa at paggamit ng kapangyarihan. Nilikha ang tao upang makabahagi ng Diyos sa kanyang gawain sa pamamagitan ng paggawa. Bawat nilalang ay may lakas, isip at damdamin, biyayang kaloob upang mapabuti nito ang kalagayang pansarili at kapwa. May mga birtud na dapat taglayin ang manggagawa, katapatan sa paggamit ng kagamitan sa trabaho at paggamit ng oras. Ang kalikasan ng tao ay may angking taglay na kalayaang magpasya dahil siya ay may isip at kilos loob. At kung may kahinaan, walang paninindigan at walang tamang batayang moral, maaaring matukso sa oryentasyong materialismo at consumerismo. Ito ang ilan sa mga isyong kaugnay sa paggawa. Una, ang paggamit ng kagamitan. Ang mga kagamitan ay katuwang ng tao sa paggawa upang mapadali at mapagaan ang anumang trabaho. Ito rin ay produkto ng talento ng tao na pinagkaloob ng Diyos. Ayon nga kay Karl Marx, ang kagamitan ng tao ay naaayon sa pagkamasalimuot ng mga kagamitan at sa pagkamulat niya sa kanyang ginagawa. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga computer, printer, fax machine at LCD projector. Maaaring makikita natin sila sa opisina ng SSG o mga guro, mga silid-aralan. Ang tinutukoy ko ay ang mga charging cellphones, paggamit ng electric fans kahit walang klase, charging laptop habang nanonood ng download movies. Makatwiran ba ito? Makatarungan ba ito? Kailangan ang tamang paggamit ng kagamitan na naaayon sa tunay na layunin ng paggamit nito. Ikalawa, ang paggamit ng oras. Ano ba ang katotohanan sa batas na no noon break or no lunch break policy? Ang pagganap ng gawain sa oras ng trabaho ay pagkaangkin ng tiwala mula sa isang bagay na ipinagkatiwala sa tao. Bawat tikatik ng oras ay obligasyon ng manggagawa na may kapalit na bayad. Naging mapanagutan sa paggamit ng oras, 8 oras sa paaralan o trabaho. Natanong nyo ba ang sarili nyo kung natapos ko ba ang gawain yung tinakdang tapusin? Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging epektibo sa trabaho ang manggagawa o mag-aaral. Halimbawa, kwentuhan ng mga estudyante sa loob ng klase na dapat mag-aral ng leksyon o gumawa ng itinakdang gawain. Kwentuhan sa opisina sa isyong pamilya, asawa, kasintahan. At ang pinakamatindi, ang chismis o ang siraan ng ibang tao. Pangatlo, ang crab mentality. Ito ang pinakaugat na dahilan ng hindi magandang ugnayan sa kapwa. Ito ay bunga ng umiiral sa puso ang galit at inggit sa kapwa. Ito ay nakaaapekto sa kapwa at pati na ang pagbuo ng sarili. Bawat isa sa atin ay may kalayaang gampanan ang tungkulin na may kamalayan at pag-iisip na bahagi ng pananagutan bilang tao. Dapat na pagpipilian ang dulot na kabutihan sa sarili at sa kapwa. Bakit? Mga alimango ba tayo? Ang sunod naman ay ang sugal. Kilala bilang pustahan gamit ang pera bilang produkto ng isang tiyak na laro. Ito ay nagiging bisyo ng maraming tao. Halimbawa nito ay ang loto, ruleta, weteng, sabong, dota, mahjong at poker. May ituturing bang makabuluhang gawain sa buhay ng tao ang mga ito? Ito ay umahatak sa tao na mas maging gahaman sa pagkamal ng madaling pera. Paano ba ginagamit ang talento na biyayang bigay ng Diyos? Nasasayang lamang ito kung hindi ginagamit sa makabuluhang bagay at paglilingkod sa kapwa. Mas masaklap, bisyo, ang pagkautang, pagkamal ng salapi, pagtanggap ng suhol. Tandaan, ukol sa Module 4, mayroong kaakibat na pananagutan sa kalalabasan ng pagpili. Malaya ang taong pumili ng kilos na isagawa, ngunit hindi siya malaya sa anumang kalalabasan ng kilos na ito. Pang-apat, magkasalungat na interes o conflict of interest. Ito ay nangyayari kapag nangingibabaw ang personal na interes ng tao, lalo na kung ito ay magbibigay na sa kanya ng kasiyahan at pakinabang. Halimbawa, pinansyal na interes, trabaho o posisyon sa kumpanyang pinapasukan.
mga regalo at paglilibang, pagtanggap ng anumang regalo o pabor mula sa sinumang tao bilang kapalit sa ginawang paglilingkod. Tandaan din natin, galing sa Module 7, may pamamantayan sa pagiging mabuti ng isang kilos sa bawat pagpili ng ginawang aksyon. Nagdudulot ng higit na malalim na kasiyahan o kaganapan sa isang tao ang kanyang ginawa o piniling mabuting kilos. Paglilingkod na may kalakip na pagmamahal at walang hinihintay na kapalit mula sa nagawang kabutihan ay katangian ng isang mabuting kilos. Categorical imperative. Ang kautosang walang pasubli ay ang pagkilos sa ngalan ng tungkulin. Ito'y mahihintulad sa panunumpa ng kawani ng gobyerno. May kilala ka bang nagtataglay ng tunay at tapat na paglilingkod? Mayroon din tayong mga issue tungkol sa kapangyarihan. Pero ano ba ang kahulugan ng kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay ang kakayahan upang ipatupad ang isang pasya, kapasidad upang makaimpluwensya sa saloobin at pag-uugali ng iba, lumikha ng panukala na makakabuti sa lahat. May pamalas sa pamamagitan ng posisyon sa organisasyon at pagiging leader ng grupo. Ang pamahalaan o estado ay binigyan ng kapangyarihan na tugunan ang pangangailangan ng tao na kayang makamit na mag-isa tulad ng kaayusan at kapayapaan, pangkabuhayan at mga bagay na kultural. Itinakda ang Davao City bilang fourth safest place in the world. Ito rin ay may anti-smoking campaign. At ang first rescuer unit 911 during Yolanda ay headed by Mayor Rodrigo Duterte. Kailangan ang sama-samang pagkilos ng tao. Lahat ay maaaring mag-ambag para makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat. Panglima, mga isyu tungkol sa kapangyarihan. Una, korupsyon. Isang sistema ng pagnanakaw o pagbubulsa ng pera. Tumutukoy sa espiritual o moral na kawalan ng kalinisan at paglihis sa anumang kanais-nais na asal. Pangalawa, pakikipagsabuatan o kolusyon. Iligal na pandadaya o panluloko. Halimbawa, pandaraya sa halalan. Pangatlo, bribery o panunuhol. Pagbibigay ng kaloob o handog sa anyo ng salapi o regalo, pamalit sa pabor na binigay ng tumatanggap. Pang-apat, kickback. Bahaging napupunta sa isang opisyal mula sa mga pondong itinalaga sa kanya. Panglima, nepotismo. Paghirang o pagkiling ng kawani ng pamalaan na igagawad sa kamag-anak na hindi dumaraan sa tamang proseso. Paano ba maiiwasan ang mga ito? Magkaroon ang tao ng integridad na tumutukoy sa katapatan. Kalagayan ng tao na kung siya ay buo, iisa o kumpleto ang kanyang pagkatao, pinag-iisa ang sinasabi at ginagawa. Mahalaga sa pagbuo ng sarili tungo sa kaganapan ng pagkatao. Pagpapakatao, iyan ang susi sa mga ito. Ano ang kahalagahan ng integridad? Una, pagbibigay galang sa sarili. Pangalawa, bibigyan ng paggalang ng kapwa at pagkakatiwalaan ng ibang tao. Pangatlo, madaling makaimpluwensya na di nangangailangan ng titulo o kapangyarihan upang mamuno. Isang halimbawa nito ay si DILG Secretary Jesse Robredo, dating mayor ng Naga. Nagpamalas ng dedikasyon at komitment sa tungkulin. Itinuturing na tunay na lingkod bayan. Ika nga niya, hindi na sapat na tayo ay matino lamang. Hindi rin sapat na tayo ay mahusay lamang. Hindi lahat ng matino ay mahusay. At lalo namang hindi lahat ng mahusay ay matino. Ang dapat ay matino at mahusay. Ang integridad ay pagbibigay ng sarili sa katotohanan at paninindigan. Kapag ang isang tao ay tapat, wala siyang katapat sa halaga sa kanyang sarili, sa kapwa at maging sa buong daigdig. Wika ni Mahatma Gandhi, kung gusto mo ng pagbabago at kung gusto mo na mas maayos na buhay,
dapat simulan mo ito sa iyong sarili. Ladies and gentlemen, if you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others and